Okay, so last time, ano ko, di ba? Yes, sir. Discuss natin saglit. So last time, na-discuss natin si first terminal and second terminal. Okay, so later on papakita ko rin sa inyo yung sa Android para at least magkaroon kayo ng overview pagdating sa mga Android. So saan makikita yung first terminal and second terminal. So basically, ito yung concept natin dito. Pag sa Apple, anong signal ng first terminal natin? Anong signal na yung ginagamit? PP, BAT, okay, BCC, di ba? Okay. BCC main. BCC main. Okay. Ito naman, PP, BCC, Main. BCC or BDD? So minsan BDD yung nakalagay dun sa natin. Schematic. Sa schematic. Okay, so pag Android naman, ano ang symbol nila for first terminal? Okay. So BBAT. Okay. So ito naman, Viva. minsan nakalagay dito system voltage, di ba sir? So dito nakalagay, dalawa yan. It's either VPH underscore power or PWR, or yung isa naman is system voltage or voltage system. Or in short is VCS. Okay? So ito yung pang Android. Ito naman pang Apple. Okay? So ito ang Android. Ito naman Apple. So yan yung mga terminology na ginagamit natin for first and second terminal. So bakit po kailangan nyo ito matutunan? Kasi napaka-common na nasisira ang charging IC sa isang unit. Kailangan po alam nyo kung saan kayo magpo-voltage inject. Okay, halimbawa, may mga time kasi minsan ang short circuit hindi po natin nadidetect sa first terminal. So nasaan po? Nandoon sa second terminal. Sir, paano yan? Nag-try ako sa ABR, wala namang nadidetect na short. Alam niyo kung bakit, sir? Kasi po, yung ating over voltage protection or itong IC na to, pag yan ay nag-enable ang protect niya, pag nag-enable yung protect nito, automatically lahat ng supply na nanggagaling kay IC, kay battery natin, hindi niya po yan patatawirin ng second terminal. So pag kinat po nito yung supply, automatically hindi po natin madidetect yung short circuit dun sa first terminal natin. Okay? So anong mangyayari, sir? Or ano gagawin? Okay, ganito mangyayari, sir. Kailangan baklasin mo yung yung board, yung shell. Kailangan kalasin mo yung board. Okay, so ang gagawin natin, sir, itetest nyo mano-mano yung first terminal and second terminal. Okay? So anong gagamitin natin, sir? Nag-test ako dun sa battery terminal, wala namang short circuit. Di ba, sir, may to? Yung natin, yung BCC circuit natin, di ba may yan? May numbering yan, 1, 2, 3, di ba, sir? Okay, depende kung saan. So pag tinest po natin yun at wala kayong na-detect na short circuit na yan, malamang nandoon sa second terminal yung short circuit. Ngayon, ito ang question, sir. Kapag mga sandwich board, kailangan baklasin pa yung unit. Kapag hindi nyo alam yung tinuro ko kahapon, baklas unit ka talaga. Tama. Nakuha nyo, sir? Pero kapag pag mga sandwich board at nakuha nyo yung mga tinuro ko kahapon, hindi mo na kailangan baklasin yung unit. Bakit, sir? Kasi lahat ng test point nandoon sa likod. Opo. Yun po yung tinatawag nating factory test point. Okay? So ngayon, sir, ba't nakikita ko sa iba, hindi naman tinetest na yung likod? Yan po yung difference ng nagtrabaho sa factory sa technician na hindi pa nagtrabaho sa factory. Tama. Okay? So pag tinignan niyo po sa factory kasi, lahat po ng mga pin out na yan nandoon, lahat tinetest yan, mag-a-attach yan sa likod, di ba? Ito yung board. O bago assemble niyan, bago i-release yan, may mga pins yan. Okay, lalapat din dyan. Ngayon lahat po ng data, lahat ng signal, doon po nila tinetest.
Okay, doon sa factory test point na sinisil po ng manufacturer natin. Okay? So ngayon, eto sir, pagdating ng mga iPhone 6, 7, 8, okay? Wala kang magagawa kundi baklasin talaga yung shell. Kasi wala siyang ano. Oo, wala siyang gano'n. Ang kaganda naman dito sir, pag binaklas mo yung shell, lahat po ng component, kita na, expose na agad. So hindi ka mahihirapan kagaya ng sa mga sandwich board na ano natin, ng mga unit natin. Okay? So, bawat isa or bawat terminal, kailangan po natin yan i-test. Ngayon, going back to our third terminal, dito tayo kay PMU. Ano ang input supply ng ano natin, ng PMU natin? 3.8 or 3.9 volts, di ba sir? Para gumana ng PMU, kailangan po natin ang input supply dito. Okay? Kasi hindi yan gagana kapag wala tong input supply. Okay? Basically, ang PMU po natin, okay, para mag-trigger siya or para makapag-output po siya ng supply, eto sir, may mga ano dito may mga inductor yan. After this, may mga inductor dito. Diba sir, nakita niyo sa schematic hapon? Opo. Okay? So, may mga inductor dyan. Dyan po kasi tatawid yung supply natin. Okay, so ngayon, eto sir, ang PMU po natin, para yan gumana or para mag-trigger siya, okay, or para makipag-communicate siya kay CPU at dun sa ibang component natin, kailangan po natin ng power button. Hindi yan maglalabas ng kahit anong voltahe dito as long as hindi mo pinipindot ang power button. So basically, kailangan pindutin natin sa power button. Lagay tayo ng circuit dito for power button. Okay? So ito yung power button natin. Ngayon, once na pinindot po natin yan sir, once na pinindot mo ang power button, automatically, yung ating, anyway, dito muna, paano po natin malalaman kung working or not working ang PMU? So yung isa po sa mga test point na pwede natin gamitin is yung power button mismo. Ang power button, kahit hindi mo siya pindutin, pag yan tinest mo, dapat yan merong 1.8 volts or 1.7 volts, minsan 1.6 volts lang yan. Okay? So hindi mo pa pinipindot. Ngayon yan sir, dahil yung kabilang side ng power button, ground, ngayon pag itong ground dumikit dun sa positive, magdi-discharge po yan yung supply na to, going back to zero. So isang pindot lang yung gagawin natin, di ba sir? Okay? So ngayon, ano yung signal na binabasa ng PMU? Ito na po yung high to low signal. Okay? So ibig sabihin sir, from high signal, okay, pag pinindot mo yung power button, babagsak siya into low signal. And pag binitawan mo ulit, babalik siya sa dati. High signal ulit. Di ba? So yung trigger signal na yan, ayan po yung babasahin, parang mukha no? Ayan po yung babasahin ng PMU natin. Ngayon, yung ating PMU naman, okay, yung ating PMU, magsasend po siya ng enable signal or ng trigger signal going to our CPU. So, ibang ano to. So, ito na po yung tinatawag nating PMU to AP trigger signal. So, yung pinakita ko sa inyo kahapon. Okay? So, yan. Parang sabi niya, oy, tawag doon? CPU, pinindot yung power button. Ito yung proof na pinindot yung power button. Okay? So, dapat itong PMU natin, sir, para malaman mo kung working siya or kung nakipag-communicate siya going to CPU, kailangan mo i-test to. Okay? But not necessarily na i-test pa natin yan. Kasi dito pa lang, malalaman na po natin kung magbabato na ng voltahe yung ating PMU doon sa ibang component natin. Okay? So meaning to say, from the moment na pinindot po natin yung power button, automatically, lahat po ng mga voltahe na yan, sir, lalabas po yan. Anong voltage to? Iba-ibang voltahe yan. Pwedeng 0.9 volts to 1 volts. Okay? Pwedeng 3 volts. Pwedeng 1.8 volts. 0.9 volts. Depende po, iba-ibang voltahe po yan. Okay, so after pressing the power button, yung ating PMU ay maglalabas na ng iba't ibang voltahe or magre-regulate ng voltage going to our CPU, going to our non-IC, codec. Okay, ano tong compass? GPS po yan. Ambient light sensor, yung auto brightness. Okay, fingerprint sensor, camera, backlight, USB. So iba-ibang voltahe po yung gine-generate niya. So meaning to say, ang PMU po natin, okay, iba-ibang, halos lahat ng voltahe na kailangan ng cellphone natin, sa kanya po manggagaling.
Yung pinakaunang voltahe na kailangan ng cellphone natin, CPU, sa kanya po manggagaling yan. Sa madaling salita, kahit merong voltahe yung ating first and second terminal, as long as hindi ito gumagana, cellphone mo hindi pa rin po bubukas o hindi pa rin magpa-power on. Oh, bakit hindi magpa-power on? Walang output eh. Di ba, sir? Sir, nung tinas mo yung power button, meron eh. O, kung tinas mo yung power button, merong 1.8 volts. Pero after mo pindutin, ang tanong, yung PMU ba gumana? Di ba, sir? Nag-generate ba siya ng voltahe sa mga yan? Okay? So, kung hindi po siya nag-generate ng mga specific voltage, saka po natin hanapin to. Baka mamaya may tama yung PMU natin. Pero minsan, automatic na yan, sir. Kahit hindi mo na i-test to, as long as hindi po siya naglabas ng mga voltage na yan, meaning kasi may tama po yung PMU natin or yung main regulator IC natin. Okay? So ngayon ito naman, sir, after pressing the power button, kumain ng current pero mababa. Ito na yung tinatawag nating low current. Di ba, sir? Opo. So ngayon, sir, bakit po nag-low current? Ito yung mga reading, kunwari ang reading sa ABR natin ay 0.003, 0.010, di ba, sir? Okay na to, pwede mo rin. Okay, sir. Picture ko? Naka-record naman sir eh.